Magluluto nga ulit ako mga kadaldal ng pang merienda dahil nagugutom ako at ang lulutuin natin ngayon mga kadaldal ay homemade burger patty. Unang-una natin kailangan mga kadaldal ay ang karne norte, itlog, magic sarap, asin, ang ating mamahaling mayonnaise, ketchup, kalabasa, buns na ating harina. Unang-una kong ginawa mga kadaldal ay ginayat ko muna ng dalawa ang ating kalabasang gagamitin. So syempre gagayatin ko muna at babalatan. At nagtataka nga ako mga kadaldal, sabi ko ang bilis ko namang magayat. Yung pala ang nabili ko is mura pa. Wala pa siya medyong buto. So kung gagawa kayo ng homemade burger patty mga kadaldal gamit ng kalabasa, mas piliin ninyo yung magulang na. Dahil ang mga gantong kalabasa mga kadaldal ay masarap siyang pangulam at hahaluan mo na lamang ng sardinas. So ganito lang ang ginawa ko mga kadaldal, binalatan ko lang siya at babalatan natin siya ng mabuti para kapag dinurog natin siya at gagawin natin patty is madali na lang durugin. At dito nga mga kadaldal, kung nakikita nyo, nagpatulong na rin nga ako magbalat at maggayat ng ating gagamiting kalabasa. At by the way mga kadaldal, ginayat ko siya ng pa-square para mas madali natin siyang durugin. At hinugasan ko na rin siya para matanggal yung dagta niya mga kadaldal at hindi lumasa sa ating burger patty. So ganyan lang yung ginawa ko mga kadaldal, hinugasan ko lang siya ng mabuti. Isang tabong tubig lang yung ginamit ko para lang mahugasan yung ating ginayat na kalabasa. Tinapon ko na rin nga mga kadaldal yung tubig at doon ko na rin sinalin yung ating kalabasa. Sunod kong ginawa mga kadaldal ay nagkuha na ako ng uling pangpasindi sa ating kalan. Nahirapan pa nga niya ako mga kadaldal magpasindi dahil sobrang hangin. Noong nagkaroon na nga ng apoy mga kadaldal ay nagsalang na ako ng kawali at nilagyan ko na rin ng isang tabong tubig para lagain yung ating kalabasa. So sa iba kasi mga kadaldal hindi na nila nilalaga. Ginagadgad na lang nila gamit ang grated cheese. Grated cheese, yung gadgara ng cheese. So ako, ginayat ko siya ng pa-square at nilaga. So para mas madali natin siyang durugin. So nung kumula na mga kadaldal at alam ko nang malambot yung kalabasa, hinango ko na siya mga kadaldal. At dito, uumpisahan na natin siyang durugin. Sa pagdurog ng mga kadaldal ng ating kalabasa ay kailangan natin ng mahabang pasensya para mas maganda yung kinalabasan ng ating kalabasa or ng ating homemade burger patty. So makikita nyo dito mga kadaldal, dalawa na yung sandok na ginagamit dahil nagpatulong na ako magdurog para mas maganda yung kinalabasan. Sunod ko nilagay mga kadaldal dito sa ating dinurog na kalabasa ay ang 2 pirasong itlog. Dahil itong 2 itlog na to ang magsisilbing pangpabuo sa ating homemade burger patty. At sunod kong ginawa mga kadaldal ay hinalo-halo ko lang nga dahil mas magandang haluin natin ng mabuti para mag-mix lahat ang itlog at kalabasa. Sunod ko nga nilagay mga kadaldal ang ating karne norte or Lucky 7 dahil ito ang magsisilbing karne ng ating homemade burger patty. At isang piraso lang muna yung aking nilagay at sunod kong ginawa is hinalo-halo ko lang para mag-mix yung karne norte natin sa ating kalabasa. Naglagay na rin nga ni ako mga kadaldal ng 2 sandok ng harina. Ito yung magsisilbing pangpabuo din sa ating homemade burger patty. At hinalo-halo ko lang na mabuti mga kadaldal para nga mag-mix lahat yung ingredients para magpantay yung lasa. Nilagay ko na rin nga mga kadaldal yung pangalawang lata ng karne norte dahil pansin ko parang mas kulang. Isa lang sana yung ilalagay ko mga kadaldal pero hindi ako nakontento kaya nilagay ko yung pangalawang karne norte. At sunod ko nilagay mga kadaldal ay isang perasong magic sarap, 2 kurot na asin pang palinamnam sa ating homemade burger patty. Hinalo-halo ko lang nga mga kadaldal yung mga ingredients para pumantay talaga yung lasa mga kadaldal. So ganito dapat yung maging itsura ng ating homemade burger patty. Nagpainit na nga ni ako mga kadaldal ng kawali at pagkatapos nilagyan ko na rin ng mantika para isunod na natin ang ating homemade burger patty. So sa unang pag-drop ko mga kadaldal ng ating patty ay parang medyo nahirapan ako dahil nagwasak-wasak nga siya mga kadaldal at medyo nasunog pa. So hindi tayo susuko mga kadaldal. Noong pangalawang drop ko nga mga kadaldal ay parang nasisense ko na magiging maayos yung ating burger patty. At ito nga yung naging result mga kadaldal. Medyo maganda nga yung ating homemade burger patty. Na-realize ko nga mga kadaldal nung huli na dapat bago ako nag-drop ng ating homemade burger patty ay sobrang init ng mantika para hindi siya magwasak-wasak or para hindi siya dumikit doon sa ating kawali. So, dito mga kadaldal kung makikita mo, medyo okay na yung ating homemade burger patty dahil sobrang init na nung mantika. So, dyan mga kadaldal, buo na yung ating homemade burger patty at maganda na yung kinalabasan. So, mga kadaldal, ang gawin nyo lang, repeat the process mga kadaldal, i-drop nyo lang ng i-drop yung inyong homemade burger patty sa mainit na mantika at syempre, isiguraduhin nyo rin na bilog yung inyong
ihuhulma, hindi yung pa-square or pa-triangle. So, basta bilog para sumakto siya sa ating buns na gagamitin. At kapag natapos nyo na nga mga kadaldal, i-drop yung inyong homemade burger patty, ay isunod nyo na ring iinit ang inyong buns na nabili. So, nabili ko to mga kadaldal for only 20 pesos. 3 pairs na siya mga kadaldal. So, choice nyo na rin kung iinit nyo yung inyong buns. So, sa akin, ininit ko siya para mas masarap siyang kainin. So, tinoasted ko siya masyado para malutong-lutong din konti. So, dito mga kadaldal, lahat ng buns na bili ko ay ininit ko. Sunod ko ang ginawa mga kadaldal ay nilagay ko na yung ating homemade burger patty sa ating bun. So, ngayon meron na tayong burger. So, una ko nilagay muna mga kadaldal ay nilagyan ko muna yung ating buns ng ating ketchup. Sunod nilagay ko yung ating homemade burger patty at ang ating mamahaling mayonnaise. Mamahalin! So, ayan mga kadaldal, may homemade burger patty na tayo at homemade burger. So, ito na mga kadaldal, presenting ang ating burger or homemade burger patty. Tatlo lang yung pinresent ko sa inyo mga kadaldal kasi yung iba ay pinakain ko na sa iba. So, ayan mga kadaldal, itry nyo na tong recipe na to. Madali lang siya at budget friendly lang to mga kadaldal at pwedeng pang merienda sa inyong mga Jonakis. Hindi na nga ako nagpahuli mga kadaldal at tinikman ko na yung sarili kong luto. Luto ko te. So, syempre, masarap. So, dito nga ako nagkain sa tabing palayan mga kadaldal. So, mga kadaldal, thank you for watching and don't forget to like, share, subscribe, and thank you mga kadaldal and God bless. Bye-bye!